Oo, oh, lang. Tuloy mo lang kasi wala naman yung mukha ko. Pero kung diba sabihin nyo natin, sample apat tayo, Yuri, Billy, ikaw at ako. Ngayon, nagkautang ako sa'yo. Ngayon, ako pa nagalit sa'yo. Ganon. Ngayon naman, ako na may mali. Kakuntsabahin ko pa yung dalawa, si Yuri at Billy. Oh. Ngayon, lumalabas, ikaw ang mali. Dahil kakampi ko yung dalawa eh, ganon. Kaya maraming part talaga naman, hindi mo masabi talaga kung ikaw ang may mali o yung taong mga Pinahiraman mo doon. Ang nangyayari kasi yan talaga, sa akin yung experience ko, I realize na wag na lang akong magpautang kahit na sabihin kong meron. Pwedeng ibigay ko na lang or else explain ko na ayaw kitang pairamin. Sa aking pagbabasa ng libro, na confirm ko na mas maganda na wag kang humiram sa best friend mo or kaibigan mo. Bakit? Hindi mo alam yung mangyayari bukas. For example, ako, hiram ako 1,000 o kaya 100,000. May binili ako, kaya something na ganito, kaya sabi ko, kaya naman emergency, sabihin natin, emergency. Sabihin natin ng emergency. Eh, yung 100,000 o 1,000 mo, last money mo na yan. Ay, naawa ka sa akin, di ba? Bakit alam mo talaga yung one ko? Ganyan ako. Oo nga, ganyan, Diba? ganyan ako. So, anong mangyayari? Dahil naawa ka, ibibigay mo. Diba? So, binigay mo na. Kailangan mo yung pera, diba? So, parang wala ka na rin. Walang-wala ka na. Choice mo. Diba? Kunin, diba? Yung hiniram. Ngayon, ang nangyayari kasi, hindi mo alam yung bukas. Pwedeng bukas, wala pa rin talaga, wala pa rin siyang pera. Ikaw wala na rin, zero balance ka na rin. Kaya parang sa akin, doon ko na-confirm na kahit anong mangyari, kaibigan ko, best friend ko, everything, hindi ako magpapautang or hindi ako mangungutang kahit na kailangan ko. Kahit na sa siguro pinaka worst na kasi ang sa akin ang side ko naman kailangan ko, di ba? So pitalas ko ako niyan. Ngayon, kung magbibigay kayo kasi yung friend mo pwedeng utangan kita ganito man. Sila mismo Kasi may nalapit. Pero a friend, meron kasi akong prinsipyo sa buhay na kapag hindi ko nabayaran, doon masisira yung relationship natin. Ngayon, hindi ko sasabihin na kung mapaputangin mo ako, ibigay mo na lang. Hindi ko sasabihin yun. Hihintayin ko na siya yung magbigay. Kumbaga, bigay mo na lang, no? Para walang contract, ganun na lang. Kahit ako rin. Nangyari ako, kumbaga may pera ako, tapos search flash ko, kaya naman ganito yan. Hindi ko papautang. Sa'yo na yan, friend. Kasi magkaibigan naman kayo eh. Bigay mo na lang. Bagamat yung iba kasi, yung parang gusto mong ipahiramin ito ganyan. Pero mas play safe sa akin na-confirm ko. Mas play safe kasi na wag na lang. Kasi doon sisira yung relationship as a friend because of the money. Kasi dahil sa pera, nagkakailangan na pwede na sabihin natin na ang tagal na nun. Okay, sabi na, sige, okay. Pero meron pa rin eh. Kumbaga, na-break mo yung trust. Nagkatiwalaan ka tapos wala na. Hindi ka na napapansinan. Ayun naman, gaya nga nasabi ko. Tama naman kasi. Ganun talaga ako, hindi ko rin alam kung bakit. Diba sobrang sakit mo salo pag yung hindi niya na inaibalik. Ngayon, ikaw, mailang ka na. Wala na. Hindi ka na magiging open sa kanya. Diba? Kaya actually ako na-experience ko yan. Ngayon, kumbaga, gato ganyan. Kailangan ko ng pera, gato ganyan. O kaya naman, alam na nila na parang, gato ganyan. Kinapera man nila ako. No. Pero ito ang tanong ko, kung tinanggihan mo, sample lang emergency na as in, na after 1 hour, late na operahan. Kung lang, ganun. Eh wala ka pa rin pagkukuhanan, pero nag-o-offer na sa mga kaibigan mo. Kukunin mo pa rin ba o... Basta yung agreement na hindi utang. Pero ito ulit, paano kapag hindi in-accept ng kaibigan mo or sabihin natin relatives na
utang niya, na hiram mo yun. Yun yung nasa mindset niya or naging agreement niya. Yun yung masisira, dun na masisira. Basta maging clear lang kayo na basta alam din ng mga family mo or what nga rin, alam din ng mga family mo na sensitive ka sa ganun. Dapat alam nila yung parang prinsipyo mo sa buhay. Kasi na-experience mo na eh. Diba? Kung okay naman na-experience ng iba. O sa may pinaka-worst scenario, parang gusto talaga nila, utang ka talaga. Mas okay na magkaroon ako ng faith sa Panginoon kaysa magkaroon ako ng utang sa inyo. Diba? O di kung kunin ako ng Panginoon, di kunin na ako. Anong problema? Diba? O paano pag pinautangan ka pero namatay ka pa rin? Ayun ang masakit. Wala rin. Diba? Kaya nga, lagi ko sinasabi na yung parang yung salvation pa rin is dapat saved ka. Kumbaga tinanggap mo lang ang Panginoon sa kapagligtas. Para in the worst scenario, pag namatay ka man, mamamatay man tayo, sa langit tayo. Kaya nga, yung dun papasok na naman yung Bible, yung faith mo sa Panginoon. Bakit ang sabi sa Bible, kung sino ang lender, servant ka, you are a slave. Ikaw na nagpahiram, ikaw na tuloy yung master. Gusto mo ba master ka ng kaibigan mo? Eh, dapat panday lang kayo eh. Huwag kang magpautang. Minsan kasi tinitik advantage ng friend mo eh. So, pwede pautangin kita. Hindi mo alam, wala, nagiging slave ka na. Lahat na ng parang request mo. Kasi may utang na loob ka eh. Oo. O ikaw, maging play safe ka. Kailangan mo, kasi alam mo na yung mga ganyang sitwasyon, case-to-case basis eh. Pero, singit ko lang. Pero magkakaiba naman yung pananaw ng mga tao. For example, sa akin, gaya sinabi mo, magiging slave na ako doon. Eh, hindi naman ako ganun na Parang ganyan. maging slave. Oo. Hindi naman ako ganun na utosan ko yun. Nagawin niya to. Hindi naman ako ganun. Pero, ang usual kasi nangyayari, siyempre, iisipin niya. Okay. No, 'di ba? Alangan naman na ang kapal naman ng mukha mo, hindi mo, 'di ba? Gets mo? Pero kumbaga kung kayo nagkakaintindihan kayo, merong sense 'yan eh. Kumbaga nasi-sense mo na ay may ginawa ko sa akin ng mabuti. Kaya 'di ba? Kumbaga minsan kasi give and take. Yun nga lang, siyempre magiging mataas na siya. Yung iba sumusobra talaga. Kumbaga nagiging kung alam yung dalawa na maging humble, nadisiplina kayong dalawa na magpakumbaba. Diba? Di ang ganda. Yung kumbaga, papakumbaba siya. Tapos give and take pa. Pabiligyan kita. Hindi utang yan. Pag kailangan mo naman, pre, bigay ko rin sa'yo yan. Di ba? Ang ganda ng tan natin na relationship. Kaya nga yung sa akin, binibigyan ako. Ayoko. Basta ako by faith. Yan, hospital na. Sabi niya, worst scenario. Ayoko. Bakit? Ang Diyos na yung bahalang mag-provide ng needs ko. Kasi, ayoko magkaroon ng utang bagamat ayaw mo. Sabi niya, ayaw mo lang kasi magkaroon ng utang na loob o kaya utang. Play safe lang ako. Kasi hindi mo alam bukas eh. Tama. Hindi mo alam yung sitwasyon bukas eh. Mamaya, iba na yung ugali mo bukas. Di ba? Daming ganyan. So, sabi ko, bahala ka dyan. Hindi ko sinasabi na parang ibigay mo na lang. Pero kung yan yung kwan mo, mas maganda. Mas maganda yun. Kaysa yung, di ba? Kaysa yung pautangan kita. Yung iba naman gumagawa ng paraan. Yung merong big man. Ito na lang, si kwan mo na yung may utang. Yung friend mo na lang. O di, nandamay ka pa. Kanyari, sabi mo, ganito kanya. O di, ang dami mong damay. Kaya, ang daming kahit sa experience ko na ganyan, yung when it comes to money talaga. Kaya ang dami kong gustong i-share talaga eh. Para maiwasan na ng mga kahit paano, mga bata, sabihin natin. Tama. Mga bata, target na lang natin mga bata. Kasi mga bata, wala pa naman. Para bang tumatagal, iiwasan nila yun. Bagamat may time na nag-explore pa rin sila. Hindi, try ko pala yun. Pero at least, hindi naman mo yung kaya yung parang, yung burden ba, kahit ako, na yung parang ayaw ko nang ma-experience yung na-experience ko. Pero para sa akin na, hindi lahat ng bata ngayon is nakikinig. Pero yung mga person ko ngayon, marami.
dami kong kilala. Lalo sa amin. Ganun talaga. Kaya mas maganda lang din ito talaga play safe talaga. Tutuusin. Ganun. Bagamat minsan nakaka-tempt talaga. Pero kailangan talagang pag-isipan ng mabuti. Yun yung Kabata-bata nga, ilang taon, 12 to 15 years old. May utang na, libo-libo. Doon nasisira yung diba? tama ka. Sa bagay, ngayon, Well, wala na kaming communication. As in, friends sa Facebook, pero wala. Bahala ka, dito. Malayo ka naman lang, malayo ako sa'yo. Wala na lang pakialam. So kahit nasabihin mong medyo magkikita kayo, pero may tinatawag kasi na na eh. Parang lamat o kaya naman, kunyari ito, peculat. So may patak ka na. So face the reality na lang. Kumbaga, kunyari, kasi pupunta ako sa sitwasyon niya. Meron, hindi ganyan, kahit mag-explain siya, pero wala na. So face the consequence, tanggapin mo na, hindi na kayo mag-friend. Ikaw naman, tanggapin mo na rin na wala na rin. Kasi wala na rin eh. Kumbaga, pwede mo na siyang patawarin, pinapatawad kita. Pero sabi nga sa Bible, love your enemies. Yung hate mo sa kanya, tanggalin mo. Patawarin mo siya. But, hindi na siya ganun ka-close. Pinatawad mo na siya, pero ang mahalaga, pinatawad mo na siya, love your enemies, pero hindi na siya ganun ka-close. Ganyan din ako. Hindi ko nga rin alam after sambal, ganun. Ganun yung nangyari, naging scenario. After a week, or wala pa minsan, anong week, is parang napatawad ko lang eh. Kumbaga hinihintay ko na lang siya mismo na ang lumapit. Kumbaga ganun. Ganun yung kwan, na mismo siya na mismo mag-initiate, mag-start ng conversation, ganun. For example, gaya kanina, hindi kita napansin ko, kalay, kung hindi ako nagsalita na kung pwede makiupo, hindi tayo mag-uusap. Nakaupo lang ako dyan, nakaupo ka lang dyan. Kasi maluwang naman eh. Oo. Parang ganun na part. Yun yung pangit para sa akin. Kaya, yun, pass. Big pass na pag ganun. Mas maganda na lang mapag-isa. Wala ka pag iniintinding kasama mo. Na, for example, dalawa kami. Ito, napasarap kwentuhan ko. Siya andun sa labas, naghihintay. Eh, paano si ganito, ganyan? Okay na lang mag-isa. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Basta masaya ka kahit mag-isa ka. Basta meron man, konti lang. Basta Isa din mo. Totoo. Actually, yun din. Maganda rin yung... both side maganda rin naman. Pero it depends kasi yung parang... Paano mo siya i-deal. Kasi... Kumbaga natuto ka eh. Dami mong kaibigan pero madami namang hindi totoo. Kunti ng kaibigan mo pero totoo naman. Ano mas gusto mo? Yung totoo or yung madami kaibigan na hindi totoo? Yung kahit isa, okay na yun. Kasi paano, two is better than one. Kumbaga, iba rin naman yung madaming kaibigan, ganito ganyan. Kunyari, may 1 million kang kaibigan, tapos may bigay sa'yo ng 1 na piso sa'yo, may 1 million ka na pera. Parang ganong principle naman. So, it depends pa rin talaga kung paano mo siya i-deal. Pero sa akin ako, actually, mas gusto ko rin na, one lang, parang isa, dalawa lang yung friend ko. Kasi, yun nga, experience ko, mas okay talaga. Kahit ako, minsan kasi nag-iisa lang din ako para matuto mag-isa. At the same time, no distraction. Oo. Kumbaga parang sa akin kasi nakaka-relax kapag mag-isa ka. Yung tipo pupunta ka sa isang lugar na walang nakakilala sa'yo eh. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Ganito. First time ko gawin to, nung oras na. Trip ako. Ganun, first time ko gawin. And accidentally naman naman. Accident. Totoo. Tsaka dami pang learnings din. Kaya, when it comes to friend, so alam na natin guys. Pwede ba kitang sabihin dyan, no? So, in this guys na lang. So, boses na lang. So, shoutout kay sir, no? Daming learnings. Vlogger pa ito. God bless. Please subscribe, click notification bell, and comment na rin kayo kung ano yung masasabi niyo sa kwentuhan namin. Hindi ko siya walang plano. So, pero magandang usapan yung ganito. So, comment na lang kayo. At kung gusto niyo malaman yung pangalan, joke lang. Bye-bye and God bless.